Magandang hapon mga kaista. Ito na naman tayo sa paglalakbay natin papuntang Binangonan, Rizal, kung saan ako nakatira pa uwi. Kagaling ko lang sa trabaho. Sa Makati ako sa trabaho. Sa hapon, madalas 2 oras, okay, isa't kalahating oras o 2 oras ang biyahe ko pa uwi. Minsan kapag sobrang traffic, lumalampas siya ng 2 kalahating oras. Pero ganyan po talaga ang nagtatrabaho para naman po sa ating mga pamilya yung ating pagtatrabaho para sa kanila. Nawa sa aking pagbati, maging maayos ko sana kayo, maging mabuti sana kayo ngayon, at sana ay ma-enjoy po ninyo ang video natin ito sa kalsada. Muli, magandang hapon, magagabi na, at sana ay mag-enjoy kayo sa inyo mapapanood na biyahe ko papuntang Binangonan. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang mga 7 pangkaraniwan na nagagawa natin na mali sa kalsada. At isa-isayin natin ito hanggang sa makapit tayo sa ating pupunta. Nangunguna na po dyan sa ating listahan ay yung beating the red light. Kumbaga, sa isang traffic light, pupunta tayo sa isang traffic light. Pag huminto tayo, o kaya naman, pag nakita natin green pa rin siya, tapos malapit ka na doon sa crossing, bigla na lang siyang mag-yellow. O kaya naman, malapit ka na, naka-yellow na dahil mabilis ka nga, hindi mo na kayang ihinto on time. Kaya nangyayari, nagiging mas mabilis ka pa nung sinabing yellow. At ang yellow na yun pala ay slow down. Imbis na mag-slow down ka, mas talo mo pang bibilisan dahil talagang aabutan ka na ng red light. Kaya tinatawag itong beating the red light. Isa po yung karaniwan na pagkakamali natin sa karaniwan kakamali na nagagawa sa kalsada. Paparte na po tayo sa bayan ng Taguig. Talaga na pa tayo sa Taguig. Mula sa BGC. Nandito tayo ngayon sa barangay ng Hagona. At dahil sa nagdaang season na Christmas o kaya Pasko, New Year, kalimitan, hindi na natatanggal agad-agad ang mga palamuti sa kalsada. Katulad dito, kung makita nyo may mga Christmas light pa sa daan, Christmas decor, na talagang maganda sa kalsada, mga palamuti sa kalsada. Nga pala mga kaista, ngayon ay
unang Lunes ng January na pasukan. Kaya balik na agad tayo sa trabaho. Yung mga hangover pang bakasyon, tayo ay bumalik na sa dati trabaho. Pangalawa, sa pangkaraniwan nating nagagawang mali sa kalsada ay ang pag-swerve. Pag-swerve natin sa pag-cross natin sa solid line. Minsan sa isang kalsada, merong solid line doon. Minsan, dahil tayo ay mga nakamotor, hindi natin napapansin. Tayo ay lumalampas na sa solid line dahil lang gusto natin ma-overtaken yung isang sasakyan sa harapan. Nandiyan pa rin mga palamuti na nandaang Pasko at saka New Year na napakaganda nga naman tignan pagmasdan. Mga ilaw ng LED light, kulay ng Pasko, pula. Ito na yung kalimitan na nangyayari pag pauwi. Karamihan motor, gustong gusto na makauwi. Nakakapagod kasi ang trabaho ng mag-hapon. Natural lang na gusto natin magpahinga sa bahay natin na sarili na bahay, pamilya na kasalubong sa atin, na makakagaan sa ating mga pagod. Pangatlo sa pangkaraniwan natin nagagawa na mali sa kalsada ay pagdahan-dahan sa pedestrian. Imbis na tayo'y hihinto sa mga tatawid ng pedestrian, kagustuhan natin na makalampas agad sa pedestrian kahit na may tumatawid. Dinadahan-dahan lang natin. Yung ganung paraan, minsan kasi
nagkakaroon ng kalituhan sa mga tumatawid. Nag-aagam-agam sila sa pagtawid. At minsan, kung magkasabayan yung iniisip, nagkakaroon ng kalituhan at doon nagkakaroon ng hindi pagkakaunawa. Kaya muli, pagka mayroon pa tayo nakitang pedestrian at may tumatawid, ihinto na natin. O kaya naman, senyasan na natin ang tatawid nang sa ganun ay alam na niya na pinapayagan natin siya tumawid. At talaga naman karapatan ng pedestrian tumawid sa tamang tawiran. At yun ay yung pedestrian. Pang-apat, kung kanina ay tumatawid tayo sa solid lane, ito naman ay yellow lane. Alam niyo po ay napaka-importante talaga ng yellow lane. At napaka-importante din na alam natin yung mga kulay ng mga lane. Lalo na kapag yellow lane. Ang yellow lane ay minsan sinasabi niya blind curve, gano'n. Talagang bawal itong tawirin. Okay, bawal lumampas sa isang yellow lane. Hindi dapat tayo tumatawid o kaya naman hindi dapat tayo lumalampas. Karamihan ng mga yellow lane ay mga yun nga blind curve, ganon. Hindi kasi di mo makita, hindi talaga siya pang overtaken kasi hindi ka makapag-overtake talaga eh. Alanganin ang overtake, alanganin yung gagawin mo para doon sa lugar na yon kapag ka may yellow lane. Kaya sobrang importante talaga na alam natin yung mga kulay ng lane sa daan. Panlima na lagi nating nagagawa, karaniwang nagagawang mali sa daan. Hindi paggamit ng signal light. Dahil kapag nakamotor ka na, matagal-tagal ka na, minsan hindi na natin nagagamit yung signal light eh. Na kung kakaliwa ka o overtake ka, gagamitin mo yung signal light
Ang hirap nga naman siyang magawa. Dahil segundo nga lang, ma'am. Segundo lang, ma-overtaken mo na yung isang sasakyan dahil nga nakamotor ka na. Kaya kahit papaano sana, gamitin pa rin natin ang signal light. Tuwi-tuwi na kung tayo mag-overtake. Importante, ginawa po kasi ang signal light para malaman nung nasa harapan natin, nasa likuran natin, kung ano ating gagawin. Ang sa ganun ay makapaghanda din siya kung ano ang kanyang gagawin sa plano natin. Kaya mga kaistra, talagang napaka-importante gamitin natin ang signal light. Anim. Pang-anim na karaniwang nagagawa natin mali sa daan ay yung mula sa stop hindi pa siya totally green. Hindi pala siya totally green dahil may mga counter na kasi yung ating mga stoplight. Alam na natin kung kailan sila mag-1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Diba? Para maging green. Ang ginagawa natin, ang ginagawa ng karamihan ay wala pang green light, nasa 3 pa lang siya, nag-go na. Nag-go na. Nag-go na yung mga kaista ko.
Dahil nga naman nakita na clear na, pero kahit paano sana irespeto pa rin natin ang stop na kung kailangan antayin natin ang green light para tayo humusad sa daan. Kailangan natin mga ka-stop, sana ay magkaroon tayo ng mahabang huwag tayong mainip sa ganun ay hindi tayo kumbaga sa disgrasya ay maging malayo pa tayo. I-recap nga natin yung ating mga napag-usapan kanina, yung ang unang anim natin na bago tayo tumuloy sa pang-pito. Una ay yung beating the red light. Pangalawa ay yung cross tayo sa solid lane. Pangatlo, yung dapat ay huminto tayo, full stop tayo sa pedestrian lane, lalo na kapag mayroong tatawid. Pang-apat, yung pag-overtake natin, lalo na kapag meron tayong lane na nakita. Yellow lane. Ang yellow lane ay sinyales na talagang pinagbabawal ang pag-overtake doon sa lugar na yun. Panlima, yung hindi natin ginagamit ang mga signal light natin dahil sa ating pamamadali. Dahil nga naman, napakabilis nga lang naman yung pangyayari. Nadaanan mo na yung nasa harapan mo, na-overtaken mo na yung nasa harapan mo na sasakyan. Yun. Pang-anim ay yung mula sa crossing sa stop. Wala pang green light. Umuusad na. At ito na nga mga kasta, yung pang-pito na madalas natin gawin na mali sa kalsada. Ang alin? Ang gamitin ng busina sa enforcer
sa isang crossing na ang gusto lang namang gawin ng enforcer na yun ay ayusin ang traffic. Nang sa ganun ay makalusot tayo mga motorista at makauwi tayo ng mas maaga. Nangyayari sa atin din yun. Dahil busina tayo ng busina, talaga pinipihit natin yung busina, talaga gano'n. Dahil sobrang inip na tayo. Nanginip na tayo na i-go tayo nung enforcer. Pero yun mo, yung traffic na yun, napaka-traffic. Gulo-gulo. Inaayos niya, tapos bubusinahin na. Yan yung nakakapagtaka. Binubusinahan natin yung enforcer na tumutulong sa atin upang sa ganun ay makauwi tayo at masaayos ang kanyang tungkulong. Mapabilis ang tali ng traffic. At yan nga po, mga kaista, ang pito na lagi nating nagagawa mali sa kalsada. At dahil dyan, ako'y magpapaalam muna. Hanggang sa muli mga kaista, ingat po sa daan. Sana ay pagpalain mo kayo na may kapal. Salamat at paalam.